A0.11, ang A11 radyo ng Masang Pilipino. Kwensya na! Ito ay kwento ng sambayanan, Inspirasyon ng masa, gabay ng mga tagapakinig. kwentong may pag-asa. Ito ang Istorya Radyo ng iyong buhay. Nanggagalaiti sa galit ang kapwa kong magsasaka, Don Laudit, dahil sa labis na pagkuha ng inyong mga tauhan sa aming ani. Hindi na kami nakaunlad dahil sa ginagawa ng mga tauhan mo. Ayan mga kaistorya, ako po si DJ Erwin, At ako naman si DJ Vebs. ang inyong Kwensya ng Kaistorya. Kaya wag na natin patagalin pa. Ituloy-tuloy na natin ang kahistoryang kwento ng ating letter sender na si Lester ng Antipolo City. Sa istorya, totoong buhay ay Marami sa atin na naghahangad na mabigyan ng sapat at pantay na trato sa lupang sakahan. Ang iba sa atin ay dito kinukuha ang pang-araw-araw na pangailangan upang maibsan ang kailangan ng ating kalooban. Ngunit, ano ang gagawin mo kung ang lupang sakahang inuupahan mo ay walang habas abusuhin ng mga taong may-ari nito? Mga kaistorya, sabay-sabay nating saksihan ang buhay ni Lester sa kamay ng malupit at mapang-api nitong mundo sa pagkamit ng pantay na karapatan sa lupang sakahan. Magandang umaga, paring Lester. Magandang umaga din sa'yo, paring Robert. Asan pala si Maring Liza? At ikaw lang nandito mag-isa sa labas. Andun siya sa likod, nagluluto. O siya, tara na sa sakahan. Sige, paring Robert, mauna ka na at ayusin ko lang ang aking gamit. Sige pare, alis na ako. Sige, ingat. Mahal, luto na yung pagkain. Siya nga pala, sino yung dumaan? Si paring Robert, maagang pumunta ng sakahan. O siya, tara na't mag-agahan para makasunod ka na rin sa sakahan. O sige, mahal. Nga pala, mahal, asan ang mga bata? Tulog pa. Hayaan muna natin sila para makabawi sila ng tulog. Total, wala naman silang pasok ngayon sa paaralan. Sige. Pero paggising nila, pag-almusalin mo na lang agad. O sige, tara na't kumain ka na. Habang nag-uumagahan si Lester at Liza, ay ito naman ang kaganapan sa sakahan. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako ang katiwala ni Doña Rishila. Narito ako dahil ako ay natasan upang ipahayag sa mga nangungupahang magsasaka na may magaganap na pagpupulong sa ganap na 9 ngayong umaga. Kaya kayo ay inaasahang dumalo dahil sa mahalagang anunsyo. Jug, ano yung pinahayag ni Ginoong Dar? Di ko narinig sa ingay ng makinarya. Ay magaganap daw na pagpupulong ngayong araw. Siyempre, ano pa nga ba ang asahan natin? Kundi ang muling pagkalugmok sa inuupahan nating sakahan. Ay nako, ano pa nga ba? At anihan na naman. Pagkatapos pahirapan ng mga magsasaka, ano na naman kayong palabas ang gagawin ng mga taong ito? Agara namang nagsimula ang pagpupulong. Mga mahal naming magsasaka, kayo ay inaasahan naming makinig para sa mahalagang anunsyo. Nais ko lamang ipabatid sa inyo na matagal ko nang binabalak na ipagbili ang lahat ng lupaing pagmamayari ko. May tao na rin akong nahanap na pagbebentahan kaya mula ngayon ay may ibang tao nang mamamahala sa inyo dito. Nagkaroon ng ingay sa loob ng pagpupulong. Hindi inaasahan ng mga tao ang naging desisyon ng Donya. Naguluhan ng mga ito, subalit may iba ring nasisiyahan. Dahil baka ito na ang maging tulay para umunlad at maging maayos ang pamumuno sa kanila. Aba, ay magandang balita na siguro ito para sa ating magsasaka. Di ba, Job? Sana nga. Baka naman kasi ay panibagong bilobyo na naman ito sa ating mga magsasaka.
Kinabukasan, dumating sa hasyenda si Don Lodit at nilipon niya ang kanyang nasasakupan upang magpakilala bilang bagong nagmamay-ari ng lupain. Pagbati sa inyo, aking nasasakupan. Marahil ay nabalitaan nyo na sa inyong dating donya na ako na ang bagong nagmamay-ari sa lupain ito. Mas mabuti na sigurong napalitan ng bagong hasyendero ang lupang ito upang makausad tayo sa kahirapan na nararanasan natin kay Donya. Tama ka dyan, Jen. Sana ngayon maging maayos na ang pamamalakad dito sa sakahan. Lumipas ang mga araw na wala namang naging problema sa sakahan. Pakiramdam ng mga tao ay mas napalagay sila sa kanilang bagong tagapamahala. Ngunit, dumating ang araw ng anihan at hindi inaasahan ng mga tao ang magiging kaganapan. Nagkagulo ang mga tao dahil sa tauhan ni Don Lodit na pwersahang kinuha ang ibang naaning palay. Parang awa nyo na. Labis-labis na ang nakuha yung mga palay sa amin. Hindi na makatarungan ng inyong ginagawa. Huminahon ka, Robert, at baka masaktan ka pa nila sa paglaban mong yan. Wala ka bang gagawin man lang sa mga nangyayari, Lester? Hindi na patas ang ginagawa ng mga taong yan. Gustuhin ko man, ngunit wala pa rin akong magagawa. Hindi ko inaasahan na ganun karami ang kukunin nilang ani sa atin kaysa sa dati. Mahal, paano na tayo niyan? Mas nahihirapan tayo ngayon. Umaasa pa naman tayo sa pagbabago, ngunit hindi pala. Hindi ko na rin alam, mahal. Habang tumatagal, mas nakakaranas ng paghihirap ang mga magsasaka. Tila nawalan na rin sila ng pag-asa na makaahon pa sa kahirapan. Isang araw, bumisita si Don Lodit sa sakahan. Ngunit naabutan niya doon ng mga taong nagpro-protesta laban sa kanya sa pangunguna ni Lester. Habang nagkakagulo ang mga tao, napansin ni Don Lodit si Lester na siyang nangunguna sa protesta. Nilapitan niya ito at kinausap. Lester, maaari ba kitang makausap? May mahalaga lang akong sasabihin sa iyo. Hindi tumugon si Lester sa kanya dahil sa galit nito. Subalit sumunod pa rin siya sa Don para kausapin. Sa pamamagitan ng usapang iyon, mas lalong umingay ang mga tao at nagkagulo. Pinaliwanag naman ni Don Lodit ang kanyang sadya kay Lester. Ang totoo kasi niyan, gusto ko ring alamin sa inyo kung paano matitigil ang protestang nangyayari. Humihingi rin ako ng kapatawaran sa mga naganap at ginawa ng mga tauhan ko. Nanggagalaiti sa galit ang kapwa kong magsasaka, Don Lodit, dahil sa labis na pagkuha ng inyong mga tauhan sa aming ani. Hindi na kami nakaunlad dahil sa ginagawa ng mga tauhan mo. Kaya nga'y humihingi ako sa iyo ng kapatawaran at alam kong hindi yun magiging sapat. Alam mo, Lester, hindi ko na rin kaya pang mamuno sa mga lupaing ito. Hindi natin alam na baka sa susunod na araw ay wala na ako dito sa mundong ito. Pagkatapos mag-usap ni na Don Lodit at Lester, ay hindi na ito muling nagpakita pa sa lupain niya. Ganon din ang mga tauhan nito. Tila ba nagkaroon ng katahimikan sa sakahan? Isang umaga, may kasulatang natanggap ang mag-asawang si Lester at Liza na galing sa katiwala ni Don Lodit. Mahal! Halika dito! May sulat para sa iyo galing kay Don Lodit. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nabasa dahil nilalaman ng sulat ay ang pagkamatay ni Don Lodit at ang pinagtataka ng mag-asawa ay kung bakit sa kanya na ipamana ang mga naiwang mga lupain nito. Nang matanggap ni Lester ang pamanang lupa ni Don Lodit, ay unti-unti niyang sinaayos ang pantay na karapatan at sistema sa lupang sakahan para sa mga magsasakang nangungupahan. So ayan mga kaistorya, ang ganda ng kwento na ibinahagi ni Lester, no? May mga ganun pa rin palang tao, partner. After receiving a lot of fortune, they still sharing their blessings to others. Baka naman, Lester, alam mo address namin dito sa station. We are accepting any kind of donations or paanton ka naman. Cherries! Okay. Maraming salamat sa pakikinig mga kahistorya. Since we are running out of time, magpapaalam na kami mga kaistorya.
A 0.11, ang A11 radyo ng masang Pilipino. Kwensya na!